Naaalala mo pa ba ang huling beses noong panahon ng eleksyon? Ang mga panahong kaliwat kanan ng mga patunog ng mga pangalan ng mga kandidato na tila'y isang sirang plaka kung lumibot sa ating bahay-bahay. Mga iba't ibang umuusbong na perspektibo at mga balita tungkol sa mga kandidato. Ngayon, unti-unti nang nalalapit ang panahon ng eleksyon sa bansa. Kasabay rin to ang unti-unting pagdami ng mga nagpaparamdam ng mga politiko. Nagtanong-tanong kami sa iba't ibang mga mag-aaral mula sa paaralan ng Batangas State University upang malaman ang kanilang mga kasagutan sa tanong na, how would you describe your political views and what influence have shaped them? My preference on politicians on their standings, like in terms of their history in serving the country. Choose the best and deserving person for the position because through them we can experience better life. So, yung social media po kasi is, nasi-shape po niya yung views ko and my preference politically. Dahil po dito is mas nakakatulong po siya mag-vote sa mga nag-elections po. Hello po. Pwede po kayo ma-interview? Sige. Ito po. Balito po yung tanong. How would you describe your political views and what influences have shaped them? I can say that I can describe my political view as being politically aware first. So I base my preference on politicians on their standings, like in terms of their history in serving the country, also their achievements, kung gaano ba kadami yung nagawa nila, gaano ba sila kagaling mamuno, and also kung may corruption ba in terms sa kanilang whole service, if na-include na ba sila sa ganong way. And ayoko nung ganong politician. Kasi for me, yung mga politician is hindi natin kailangan ng utang na loob because this is their job and they serve for us. So, kailangan maging magaling sila and kailangan maging matalino tayo sa pagpili and hindi lang yung basta-basta tayo pumipili. So I think we should be prepared when it comes to choosing our politicians, and syempre we should also do our research in choosing them first. Thank you po, ma'am. In the Philippines, we are under democracy, which means that the people are the one choosing who will be in the government. In my political point of view, since we are the one who is placing them in the government, let us choose the best and deserving person for the position because through them we can experience better life. Kami po ay muli galing po sa CPU 1101, and may we ask po, how would you describe your political views and what influences have shaped them po? Yan, so ano pa lang po, first year pa lang din po, kaka-18 ko lang. So as a new registered voter po, I can say that my political views is better than most of the youth nowadays. Especially po dahil sa social media natin. Since maano na po yung technology, madami na pong naaano po sa social media. So yung social media po kasi is, nasi-shape po niya yung views ko and my preference politically. Dahil po dito is mas nakakatulong po siya mag-vote sa mga nag-elections po. Ayun po. Tapos, dahil din po doon, it made me aware sa mga po na nangyayari sa ating bansa. So, thank you po. Sa aming pagpapatuloy ay mayroon kami na kumbising makibahagi sa aming dokumentaryo at kanyang ibabahagi ang kanyang mga pananaw. Hello. Uy, pare, kamusta ka? Uy, pwede na ba kita ma-interview ngayon? Oo naman. Sige. Bale, maraming salamat sa iyong partisipasyon dito sa aming dokumentaryo. Bale, may ilan lamang kami katanungan. Okay lang ba yun? Oo, okay lang. Sige.
Sa bago tayo mag-umpisa, maaari mo ba ipakilala ang iyong sarili? Okay, so I am Jasper, first year electrical engineering student, and I am also a student leader and journalist here in our campus. So, ito ang ating unang katanungan. So, how would you describe your political views and what influences have shaped them? Political views and what influences have shaped them. I'd say my political views they somehow lean towards being progressive but still being grounded to reality at the same time. And yung mga naka-shape naman sa kanya, yung mga naka-influence sa political views ko is from yung sa mga issue lang na nararanasan sa araw-araw na pambuhay ko. Lalo na yung or pwede rin sa experience sa ibang tao, mapakaibigan man yan, mapapamilya, or even strangers, yung mga nila, nakaka-influence yun talaga. And naniniwala din kasi ako na sa sa mga leader yung tawag dito. Yung meron silang sense of responsibility. Yung kumbaga, tsaka yung walang naiiwan, yung may empathy sila. So, meron bang specific na tao na nagpa-influensya sa'yo ng pananaw mo sa politika? Siguro yung lola ko, pati yung mga mentors. So, how did they impact you? In-encourage nila akong yun nga, to think critically and speak out. Then, pinakita talaga nila sa akin kung yung importance of pagiging transparent and active, especially when it comes to these types of topics and political views. Kasi nga yung tawag dito, lalo na sa leader, ang hinahanap ko kasi sa isang leader yung talagang malalapitan, yung talagang nandiyan kapag kailangan. So, are there specific events that you feel played a role in shaping your beliefs? Yung tawag dito, yung pandemic na nakaraan. Yung kasi yung parang kumbaga naging turning point sa buhay ko. So, why pandemic? Okay. So, bakit pandemic? Tawag dito. Doon kasi nakita yung sino talaga yung yung kumbaga sa mga nakaupo natin doon nakita ko sino talaga yung tutulong, yung handang tumulong, yung lagi nandiyan, kung sino yun. Kumbaga namulat ako sa katotohanan that time. Yun nga, natuto kong tumingin hindi lang sa mga plataforma nila, kundi doon sa ginagawa talaga nila. So, how do you put your political beliefs in practice in our daily life? Magandang tanong yan. So, how do I put kumbaga, as a student leader kasi and as a journalist, I use my platform to raise awareness to those issues that matter, or para doon nga sa mga issue na yun. And for those voices, especially those unheard, to be amplified. And kumbaga, sumasali din ako dun sa mga, what do you call this? I like to participate in causes, especially those that align with my political views nga. Yung sa mga community projects, kumbaga, yung mga tumutulong talaga sa tao. Kasi nga sabi, di ba? Kasi nga naniniwala ako na I must put my beliefs into actions. Diba? So, yun. So, it's whether in my writing, in my information dissemination, and kung ano mang ginagawa ko, yun nga, ina-align ko siya sa values ko. Bale, may pagkakataon ba na nabago ang iyong paniniwala? Oo, kumbaga hindi naman nabago, pero that time tawag dito. Yung sa mga sa mga kabarkada ko, mga kaklase ko din, mga kakilala. Nagkakaroon kami ng oras para kumbaga hindi naman debate, usap-usapan lang about sa mga political views. And that time siguro I felt a bit uncomfortable na. So yun. So, how did those moments shape your current belief? So, as I've said nga, I felt a bit uncomfortable there. And so, but hindi naman ibig sabihin kumbaga nawala na yung political beliefs ko, kumbaga nasira na. Then, ang nangyari, kumbaga parang naalaman ko lang talaga kung paano what do you call this, to seek the truth. Kasi na-realize ko din doon na sa kabila ng pagkakaiba-iba namin, our different views, our different political views, ay iisa naman talaga yung aming hinahanap. And yun yung magkaroon tayo ng isang maayos at responsibleng leader. So, okay po. So, for our last question, meron po ba kayong mensahe para sa ating mga nanonood
sa ating documentary. Sige, meron naman. So, I hope the viewers reflect on what truly makes a good leader. And para sa akin, it's about transparency, honesty, and being actively involved. They should walk the talk, yung kumbaga nga. And a leader should always show up, especially when the people need them the most. If we demand and support leaders who embody these values, we can create a more accountable and progressive society. Yun lamang po. Okay po, so maraming salamat po sa inyong partisipasyon. So, yun lang po. Maraming po talaga. Sige boy, ingat. Ang ating mga paniniwala, prinsipyo at karanasan sa buhay ang siyang humuhubog sa ating mga sariling politikal na pagkakakilanlan. Kaya ikaw, tatanungin ko, how would you describe your political views and what influences have shaped them?